Filipino 5, Quarter 1, Week 6, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto gamit ang sariling salita. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang tungkol sa pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto gamit ang sariling salita. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na maisasalaysay mong muli ang napakinggang teksto gamit ang sariling salita. Ang isang kwento ay masasabi mong lubos na nauunawaan kapag ito ay naisasalaysay mong muli. Ang kwento ay isang akdang pampanitikan na likha ng guni-guni at bungang isip na hango sa isang tunay na karanasan o pangyayari sa buhay. Ang una, gitna at wakas na bahagi ng kwento ay importanteng malaman upang maisalaysay muli ng buo ang isang napakinggang teksto. Ang pagsasalaysay muli ng tekstong napakinggan gamit ang iyong sariling salita ay isang sukatan kung naunawaan ang napakinggang teksto. Ang pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto sa sariling salita ay isang basehan upang masukat kung ito ay iyong nauunawaan. Upang maisalaysay ito, mahalaga na bigyang pansin ang pagkakaugnay ng mga pangyayari para maipakita ang pagkakasunod-sunod nito at mailahad ang tunay na buod nito. Dumako na tayo para sa unang gawain. Sa gawaing ito, masusuri mo kung gaano ang iyong kaalaman sa paggamit ng sariling salita at kung papaano mo ito mapahahalagahan. Para sa pagsasanay bilang isa, pagmasdang mabuti ang mga larawan. Isalaysay muli ang mga pangyayari na ayon sa wastong pagkakasunod-sunod upang mabuo ang kwento. Narito ang larawan. Para sa larawan A, lagyan ito ng pangungusap. Halimbawa, ang pangungusap sa larawang ito ay pagkatapos maligo at magsuot ng uniforme, si Marie ay kumain ng agahan upang maging masigla ang kanyang katawan sa eskwelahan. Letter B. Pagmasdan ang larawan. Lagyan ito ng pangungusap. Halimbawa, ang pangungusap ay pagkagising, agad siyang dumiretso sa paliguan upang maligo. Letter C. Pagmasdan ang larawan. Lagyan ito ng pangungusap. Halimbawa ng pangungusap ay at pagka-uwi naman sa bahay galing sa eskwelahan ay pinag-aaralan niya muli ang kanilang mga inaral upang hindi niya ito malimutan. Para naman sa letter D, pagmasdan ng larawan. Lagyan ito ng pangungusap. Halimbawa ng pangungusap ay maagang gumigising si Marie upang maghanda sa kanyang pagpasok sa eskwelahan. At para naman sa letter E, pagmasdan ng larawan. Lagyan nito ng pangungusap. Halimbawa ng pangungusap ay kaya naman masaya at masigla palagi si Marie na pumunta sa paaralan. Isalaysay muli ang mga pangyayari na ayon sa wastong pagkakasunod-sunod upang mabuo ang kwento. Maagang gumigising si Marie upang maghanda sa kanyang pagpasok sa eskwelahan. Pagkagising, agad siyang dumiretso sa paliguan upang maligo. Pagkatapos maligo at magsuot ng uniforme, si Marie ay kumain ng agahan upang maging masigla ang kanyang katawan sa eskwelahan. Kaya naman masaya at masigla palagi si Marie na pumasok sa paaralan. At pagka-uwi naman sa bahay galing sa eskwelahan, ay pinag-aaralan niya muli ang kanilang mga inaral upang hindi niya ito malimutan. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay bilang 2.
Basahin ang teksto sa kahon. Dugtungan ang paunang salita sa bawat talata ng iyong pagsasalaysay. Gawing gabay ang rubric sa pagsulat ng mga pangyayari. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Basahin natin ang unang talata. Nagkaroon ng pagpupulong ang opisyal ng samahan na mag-aaral sa paaralan upang pag-usapan ang pagkukunang pondo para sa gastusin sa kanilang proyekto na tutulong sa mga mag-aaral na kapos sa gamit pang-eskwela. Maaari natin itong dugtungan sa pamamagitan ng ating pagsasalaysay. Maaari itong lagyan ng sa simula, nagkaroon ng pagpupulong ang opisyal ng samahan na mag-aaral. Para sa pangalawang talata, basahin naman natin. Napagkaisahan nila na pagtaniman ng mga gulay sa bakanteng lote sa paaralan at ibenta ang mga magiging ani. Kung atin itong isasalaysay, maaari nating ilagay ang pagkatapos. Pagkatapos na pagkaisahan nila na pagtaniman ng mga gulay sa bakanteng lote. Sumunod, kinabukasan, agad na binungkal ang lupang pagtataniman at bumili sila ng punla. Nagtulong-tulong ang lahat ng kasapi ng samahan kaya agad na natapos ang gawain. At para sa panghuling talata, bukod sa makatutulong ang proyekto nila sa mga mag-aaral, sa kikitain nila, naging masaya ang lahat sa kanilang ginawa. Maaari nating itong isalaysay sa pamamagitan ng paglalagay nito. Sa pagwawakas, bukod sa nakatutulong ang proyekto nila sa mga mag-aaral sa kikitain nila, naging masayang lahat sa kanilang ginawa. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay bilang 3. Pumili ng isang kwentong bayan na iyong narinig. Isalaysay muli ang mga pangyayari base sa iyong sariling salita. Halimbawa ng kwentong bayan ay ang kwento tungkol sa ang palakang prinsipe. Kung iyong narinig na ang kwentong ito, isalaysay muli ito. Akin nang isasalaysay ang kwentong ito. Sa simula, sa isang malayong lugar, may mabait at gwapong prinsipe, si Prinsipe Adi. Ngunit may isang bruhang nagalit sa kanya dahil tinanggihan niya ang pag-ibig nito. Nang dahil doon, sinumpa ng bruha ang prinsipe. Ikaw ay magiging isang pangit na palaka, ang sabi ng bruha. Magiging tao ka lang muli kapag may isang prinsesang humalik sa iyo. Natakot ang prinsipe ng maging palaka. Lumundag siya palayo at nagtago. Nakarating siya sa malinis na lawa. Sa kabilang bahagi ng lawa, may isang prinsesa, si Prinsesa Laila. May laro ang bolang ginto si Prinsesa Laila. Regalo iyon ng kanyang inang Reyna kaya mahalaga sa kanya. Pero hindi alam ng prinsesa na araw-araw siyang hinihintay ng prinsipeng palaka. Isang araw, habang naglalaro ng gintong bola ang prinsesa, ay nahulog ito sa lawa. Ang bola ko, ang bola ko! Nakita ng prinsipe ang nangyari kaya dali-dali siyang tumalon sa lawa at sinisid niya ang gintong bola. Gulat na gulat ang prinsesa nang makita ang pangit na palaka. Kagat nito ang kanyang gintong bola. Sa labis na tuwa ng prinsesa, kinuha niya ang pangit na palaka at hinalikan. Maraming salamat! At paulit-ulit niyang hinalikan ang prinsipeng palaka. At nasorpresa din ang prinsesa dahil nagpalit anyo. Naging tao ang pangit na palaka. Ako si Prinsipe Adi, sabi niya sa prinsesa. Ipinagtapat niya dito ang tungkol sa sumpa ng bruha. Pagkatapos ng mga nangyari, si Prinsipe Adi at si Prinsesa Laila ay nagpakasal. Sa pagwawakas, masaya at namuhay silang payapa sa kaharian ng prinsipe. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 4. Basahin ang teksto. Isalaysay muli ang mga pangyayari na iyong napakinggan. Ang kwento ay Kay Ganda ng Umaga. Biyernes ng umaga, masayang-masaya si Benji na pumasok sa paaralan dahil isusuot niya ang kanyang uniforme sa Boy Scout. Mabilis siyang naghanda at nagmano sa kanyang magulang bago umalis ng bahay. Siya ang naatasan na magtaas ng bandila
habang inaawit ang pambansang awit sa araw na yon. Dali-dali siyang naglakad para hindi mahuli sa pagpasok, ngunit habang naglalakad, nakita niya ang isang matanda na may bitbit na bayong ng gulay sa tawiran. Lumapit si Benji, kinuha niya ang bayong ng matanda. "Halina po kayo, Lola. Tutulungan ko na po kayo," nakangiting sabi niya. Hinawakan ni Lola ang braso ni Benji at dahan-dahan namang inalalayan na tumawid. "Nandito na po tayo, Lola. Mag-ingat po kayo palagi," sabi ni Benji. "Maraming salamat sa iyo, iho. Pagpalain ka sana ng may kapal," sabi ng matanda. Inabot ni Benji ang bayong ng matanda at masayang nagpaalam. Mabilis siyang muling naglakad at nakarating sa paaralan sa tamang oras. Ngayon naman ay isalaysay itong muli ayon sa kwentong ating napakinggan. Biyernes ng umaga, masayang pumasok si Benji sa paaralan, suot ang kanyang uniforme sa Boy Scout. Naghanda siya at nagpaalam sa kanyang magulang bago umalis ng bahay. Nagmamadali siyang pumasok dahil siya ang naatasang magtaas ng bandila. Mabilis siyang naglakad para hindi mahuli sa pagpasok, ngunit habang naglalakad siya papunta sa paaralan, nakakita siya ng matandang may bitbit na bayong ng gulay sa tawiran. Tinulungan at inalalayan muna ni Benji ang matanda upang makatawid sa kabila. Nagpasalamat ang matanda kay Benji. Muling naglakad papunta sa paaralan si Benji at nakarating siya sa tamang oras. Ang unang talata ay ang simula. Ang pangalawang talata ay ang gitna. At ang panghuling talata ay ang wakas. Tandaan! Ang pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto sa sariling salita ay isang basehan upang masukat kung ito ay iyong nauunawaan. Upang maisalaysay ito, mahalaga na bigyang pansin ang pagkakaugnay ng mga pangyayari para maipakita ang pagkakasunod-sunod nito at mailahad ang tunay na buod nito. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!